So ngayon mga kamotodek, ito na nga yung motor na papalitan natin ng clutch lining. So ayan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag nating kalimutan o huwag mong kalimutan na mag-subscribe muna at pindutin ang notification bell para lagi kang update sa mga bago kong video katulad nito. Ayan mga kamotodek, so ngayon una natin tatanggalin dito, pag magpapalit tayo ng clutch lining, tanggalin natin yung tambotso. So kailangan tanggalin yung tambotso. At syempre, tatanggalin din natin yung footrest ng ating motor. Dahil makakasagabal yon kapag binuksan na natin itong housing, itong cover ng ating pagpapalit ng clutch lining. So ito. So pagka binaklas natin itong crankcase cover natin, pag hindi natin tinanggal ang tambotso sa footrest, hindi natin ito matatanggal. Hindi natin mababaklas yan. Kaya kailangan natin tanggalin muna yun. So tinanggal ko na yung tambotso nito at saka footrest para hindi na masyadong humaba yung ating video. Yan. So ngayon tanggalin nyo na yung mga tornilyo, yung 8mm na tornilyo dito sa crankcase cover nya. So yun ang mga tatanggalin nyo. Siyempre, bago nyo tanggalin yung tornilyo mga kamotodek, i-drain nyo muna yung langis para hindi siya magkalat, no? So i-drain nyo muna yung langis. So ngayon harap muna tayo dito sa crankcase ng ating motor. Dahil tinanggal ko na yung mga 8mm na tornilyo, babaklasin ko na lang yung crankcase nya. So harap natin dyan. So ayan na nga, nandito tayo sa harapan ng crankcase natin. Ayan ito. So ngayon pag binaklas nyo to, lalong lalo na kung unang baklas pa lang ng crankcase cover nyo, gamitan nyo ng rubber mallet. Pukpukin nyo dito, dahan-dahan lang para hindi mabasag. So ako pinupuk ko na yan para lang umangat at saka hindi natin masira yung gasket kasi sayang naman. Ayan, para hindi na bumili yung may-ari ng gasket. So ganito yan mga kamotodek. Ayan. Pag pinukpok nyo na yan dito, aangat yan. So hugutin nyo na lang to. Ayan. So ayan. So wala tayong tagahawak ng camera, kaya ganito lang, dahan-dahan lang. So ayan. Okay, so ayan lang. So ganyan lang mga kamotodek. Dahan-dahan lang natin sa pagbaklas ng crankcase cover para hindi masira yung gasket. Ayan, para hindi natin magpalit at bumili ng bagong gasket kasi sayang naman. So ngayon ayan na yung papalitan natin. So unahin natin patanggalin yung kanyang sa oil pan. Ito. Tanggalin muna natin tong tatlong bolt na to, screw bolt, bago natin tanggalin tong clutch lining o yung clutch housing nya. So tanggalin ko muna to. Ngayon mga kamotodek, nabaklas na natin tatlong tornilyo. So ngayon ugutin na natin to. Ayan. Ayan. So medyo nahirapan ako magtanggal ng tatlong tornilyo gawa ng unang beses pa lang itong nabuksan. So medyo matigas siya. So ngayon natanggalin muna natin itong apat na tornilyo na 10mm. So unahin ko muna yan para maituro ko sa inyo kung ano yung range na kailangan natin pagbaklas ng castle nut. So ito yung aking impact drive. At saka 10mm, ayan. So sa pagtanggal nitong tornilyo na to na apat, huwag niyong bibiglain, kailangan na sabay-sabay niyo siyang luluwagan. Ayan. Kasi pag binigla mo na tanggalin to lahat, yung pag binaklas mo na agad yung isang tornilyo, yun ang tinanggal mo kaagad, mababasag. Kailangan na sabay-sabay, huwag mong bibiglain lahat. Ayan. Luwagan mo muna yung apat na tornilyo. Ayan. Kailangan huwag biglain. Okay. Ayan. So ngayon
Ito yung clutch lining at ito yung kanyang lining plate. So ang papalitan natin dito ito. Ayan. So ngayon bibili muna ako ng clutch lining. Ito na mga boss yung lining na binili natin. Ayan. So Pante MX. Yan, pang TMX na lining. So para parehas lang yan sa TMX, sa Rossi, Motorstar, Euro, para parehas lang yung lining yan. Ayan. Pati sa XRM parehas lang. Pagkakaiba lang sa XRM, ang XRM 4 na piraso lang. Itong TMX 5. So ngayon napapakita ko kung paano ito ikabit. So ilagay muna natin to. So ganito muna una lining. Sumunod lining plate. Yan. So dito natin lagay sa ano. Yan dito muna para mabilis niyong masundan. Yan, lining muna at yung lining plate niya. Yan, sumunod lining ulit. At saka plate. Yan, salit-salitan lang yan. Ganyan lang. Yan. So, ganyan lang paglagay ng clutch lining. Ayan. Tapos pinakahuli, yan, lining. So, ngayon gagawin natin dito, itong isa sa pinakadulo, ililinis natin yan. Ang ganyan. Kasi dito yan mga boss, ayan o. Para dito. Yung 4 dito. Yung isa dito na. Yan. Pero pwede rin naman dito. Kung ayaw nyo ilagay dito, pwede yan, walang problema yan. Ako kasi dito ko pa rin nilalagay yung isa. So, lagay na natin to. So ayan, ganyan lang. Yan. Tapos ngayon, bago natin tornilyoan, ilagay muna natin dito para saktong-sakto talaga. Yan. Ganyan lang. Tapos lagay natin yung mga clutch spring. Yan. Tapos balik natin to. Ngayon lagyan natin mga tornilyo. So ngayon mga boss, nilagay na natin yung oil pump, saka yung lining. Huwag nyo kalimutan ilagay yung bearing.
Ayan. So, kailangan pantay, lapat. Tapos ito. Ayan. So ngayon okay na. Balik na natin yung crankcase. So ayan, ganyan lang. So babalik ko na rin yung crankcase hanggang sa susunod ulit.